Hello mga kaanting-anting. Binabati ko nga pala yung mga taong naniniwala sa spiritual. At yung mga kaibigan natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga mahihilig sa mga anting-anting, sa mga amulet, binabati ko po kayo ng magandang araw. At yung mga kaibigan po natin dyan sa ibang bansa, maraming pong salamat. May share lang po ko ng kaunting kaalaman sa spiritual at sa bagong labas natin na R72 version 2. Ito po yung R72. Mas pinalakas po natin. Dinagdagan po natin siya ng Revuelta. Kaya tinawag ko po siyang version 2. Same pa din sa round 72. Okay lang. Remart, shoutout sa'yo. Good morning, Seperino. Hintay muna tayo ng mga viewers. Sa mga nagtatangan po ng round 72. Yan. Sa mga nagtatangan po, nakakuha po sa akin ng round 72. Palakasin lang po natin yung round 72. Gampanan po natin yung habilin o batas ng round 72. Iwasan po natin makagawa ng mga ipinagbabawal dahil oras na nakagawa po tayo ng bawal, may kaukulan na paghina ng gamit natin sa spiritual. Kailangan po sundin po natin ang yung nakalagay sa manual. Pakainin po natin ang dasal, gampanan po natin yung mga nakasaad sa manual para mapalakas po natin. Once na nakakuha po kayo ng round 72 o nakapagtangan po kayo ng round 72, hindi na po kayo normal na tao. Ibig kong sabihin, meron na po tayong mga gamit o antingero na tayo.
Para mapalakas po natin ang round 72, araw-araw po natin pakainin ng dasal. Sa mga basher po, shoutout sa inyo. Ito po ay tested na po talaga sa kabal, katulad po ng matatalas na bagay katulad po ng itak, kutsilyo, pati sa baril na subukan po natin. Talagang mahusay po talaga. Basta mapalakas po ninyo. Hindi naman po porket nasubukan po natin, ipagyayabang natin o isasabak na kagad natin sa testingan. May pamamaraan para mapalakas po natin ang round 72. Mga anting-anting, kahit hindi round 72, mga anting-anting ninyo. Kailangan po talaga ng kaunting sakripisyo. Katulad po natin, katulad ko po, di ba? Nung Holy Week po, talagang nagsakripisyo po ako ng 18 days. Nag-ayuno po tayo ng 18 days at nagawa po natin yung sa kalooban po ng Diyos at sa tulong po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kain, puro dasal lamang. Wala naman po nangyaring masama sa akin. At napagtibay po natin ang pundasyon. Ito po yon, yung talagang pinakain po natin ng dasal. Medyo malaki-laki po siya, no? Ito po yung talagang pinalakas ko dahil sa testingan. Ayoko kasing mapahiya tayo sa testingan. Salamat naman talagang ayun, napalakas po natin. Naiuwi po natin ng walang damage. Yan. Ang round 72 po ay meron po siyang kabal sa katawan. Pabigil sa baril at hilis po ang bala. Kaya lang po kapag sa testingan po talaga at isinabit nyo sa walang buhay, 50-50 po yan. Pwede pong pumasa, pwedeng sumabog o tamaan ng bala ng baril. Kasi isasabit po natin sa walang buhay. Napag-usapan po namin dun sa testingan, mga antingero na mga umattend, gusto po sana namin na magpa-testing sa katawan. Kaya lang, may rules po ang firing range. Hindi po talaga pwedeng isuot o hawakan ng sino man na talagang, kasi ang pinapatupad po nila, pinapa-implement po nila sa firing range ay safety ng bawat magpapaputok doon sa firing range. Kaya hindi po natin nagawa na talagang hawakan o magpabaril sa katawan. Pero ano naman, nakakatuwa naman at ayun, lumilis lang ang bala. Pero hindi pa din ako satisfied talaga. Pagdating ng pagtapos po ng God ban, testingin po din natin sa baril. Ito po yung mga ano, at ito po. Sa ngayon po, wala po tayong may lalabas na round 72. Talagang limited lang po talaga. Sa mga pa-reserve, yun lang po yung mabibigyan ko talaga ng round 72. Remark, idol, pwede ba magdasal kahit di hawak ang round 72? Pwede naman, pwede. Once kasi na nakasuot sa inyo o nakadikit sa katawan ninyo, na-absorb na ng round 72 yun. Paulit-ulit ko po sinasabi sa mga taong bago lang, ang round 72 po, kaya ko po siya pinupush dahil mas komportable po ko o mas nasubukan ko ang bisa ng mga materyales, mga sagradong kalikasan.
At sa mga nagtatanong po, no, ito po ay totoong round 72. Kaya po siya tinawag na round 72, 72 na materyales, mga sagradong sinukuan, mga mutya na binuhay na tinawag po na mutya. Maliliit lang po siya, pinagsama-sama po namin, yun po, at pinalo po namin sa epoxy. Kaya po kung gusto nyo pong malaman, nandun po sa epoxy. Kaya po yung iba, yun po yung purpose namin para kasi sekreto po yan, lihim na karunungan. Kaya po siya tinawag na lihim, hindi po namin sekreto po yun. Hinalo po namin sa epoxy para hindi po makita ng sino man na ganid o gusto lang kopyahin ang laman ng round 72. At once na binuksan po ninyo ang round 72, ang laman po ng round 72 hindi nyo na po mapapakinabangan. Unang-una, mawawalan po ng bisa. Pangalawa, yung maliliit po na yon, hinalo po namin sa epoxy. Pinakain po namin sa epoxy para hindi po pakinabangan ni naman. At may mga orasyon po sa loob. Marami na pong nakasubok, lalo na yon, talagang tunay po. Kaya po ako hindi po ako nagpapalimos ng mga medalyon kasi para sa akin ay mga sagradong sinukuan. Once na nakargaan po ng dasal, napalakas ang bisa ng around 72 o kalikasan, lalong bumabagsik o lumalakas ang bisa. Napatunayan ko po yan. At ito po ay saktwal at sa testingan talagang napatunayan ko na mabisa. Ito po yung tinatawag na round 72 para sa mga hindi po nakakaalam. Ayan. Ito po yung pinatesting ko dun sa firing range. Ayan. At yung dalawa, napadala na po natin. Remark, ang pagsubok ay isang beses lang sa isang taon or kailangan kung nasubukan naman na, ano natin, mahalaga natin kasi yung bisa. May mga gabay po kasi ang agimat o mga sagradong gamit sa spiritual. Ito po ay magagamit po natin sa gamutan. Sa manual po yan, lalo-lalo na sa kulam. Sa kulam naman po, ito po yung pandidikit natin. Ayan, nakikita nyo po yan. Sa palansingsingan, ito po, kung may kulam, kailangan magdasal po muna tayo ng yung dasal ng around 72, 3 beses, bago tapos hindi po tayo ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, bago manggamot. Tapos, ididikit nyo lang po yan, ihipan nyo lang po, alimbawa, kanan, nakita nyo po, kanan, no? Sisigaw naman po yan, kung uminit po yung kamay o palasingsingan ng pasyente, halimbawa kung na-confirm nyo po ay tao, sa kanan po ninyo ididikit. Kung naman po elemento, sa kaliwa naman po. Pag inihipan nyo po yan, sisigaw po yung mangkukulam o mga masamang espiritu. Ituturo ko din po yung mga nakakuha ng around 72 sa gamutan. Ito po yung yung nasubok po natin, no. Testing po muna natin sa kabal. Kasi ito nasubok na natin. Ito na lang subukan na natin yung isa.
Ito po yung mga pang-demo natin. Ulit-ulit ko pong sinasabi, ang round 72 po ay hindi po pwedeng ipagyabang. Hindi po pwedeng gamitin sa kalokohan. Protection lang po talaga natin sa katawan. Hindi po kailangan natin na pag meron tayong round 72, makikipaghamon na tayo. Tandaan po ninyo, may mga gabay po yan. Anytime, kapag nakita ng gabay ninyo na hindi kayo karapat-dapat, iiwanan po kayo ng gabay. Testing po natin. Ayun. Makita ninyo po na pande-demo po natin ay talagang talagang ano siya. Tiga lang. Yan na. Yan muna. Ito po yung kabal na tinatawag. Sinubukan lang po natin, dinemo po natin yung kabal na katunayan ay may bisa. Ayan. Para sa kaalaman ng lahat, sa kaalaman ng iba, hindi porket gumana siya sa kabal, iyayabang na natin. Ang pagtitesting po ay isang beses lang sa isang taon o minsan lang kasi kailangan po talaga natin na palakasin ng palakasin ng palakasin. Inuulit-ulit ko po at saka ito po siguro sa mga basher dyan na nanonood at sa mga naniniwala sa akin at sa mga taong nagsusuri. Ang round 72 po o ginagawa ko pong testingan, live testingan po to, no? Hindi po to pagyayabang. Hindi po to paghamon sa mga taong katulad po ng kilalang antingero o kahit sino man na antingero na halos, 'di ba, pinagsasabong kami. Pumasok po ako sa spiritual para ipakita o magpalimos ng gamit. Hindi po para pagalingan sa spiritual. Mali po yung intindi po ng iba. Sa content na po tayo sa YouTube, sa ibang vlogger. Wala po akong intensyon na masama. Lalong-lalo na sa mga taong katulad kong antingero. Napakalaki po ng respeto ko po sa mga antingero na katulad po nila Nick Banayo. Ito na po siguro yung oras o 'di ba na para sa mga basher diyan
Hindi po ako nakikipagpaligsahan sa kanila. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, nagpalimos lang po ako ng gamit para magkaroon po yung mga taong nagnanais magkaroon ng proteksyon sa katawan. Ginawa ko lang naman to, yung pagde-demo, para patunayan po sa inyo na may visa. Hindi ko naman po sinabing kumuha po kayo sa akin ng gamit o palibhasa nakikita nyo po yung dinedemo ko. Pagsasabungin na po tayo ng mga basher na tuwan-tuwa, di ba? Sa larangan po ng spiritual, lalong-lalo na kung kanan po ang gamit natin, hindi po natin kailangan ng makipaghamunan, makipagmataasan, ipakita na kung sino yung tunay na malakas, di ba? Importante po, mayroon tayong protection sa panahon po ngayon. Aping Rapisora. Sa kaalaman po natin, sa kaalaman po ninyo, no, binabati kita ng magandang araw, Ping. Ito yung sagot ko. Katulad po nung nag-invite po ako ng R7, ng testingan. Pinatesting ko po yung round 72 at yung gamit po nila pinatesting po sa akin. Katunayan po na may mga panudla din po sila, pero hindi naman po porket nabasag ko yung mga gamit nila ay walang visa. Yung karamihan na pinatesting po sa akin ay tunay na visa, nasubok na nila sa talagang aktual. Pero pagdating sa testingan, hindi po pumasa sa akin. Ano pong ibig sabihin ng ganon? Hindi siya pang testingan, kundi pang aktuanan lang. Hindi po masusubok ang isang agimat o anting-anting sa testingan ng mga antingero na talagang mabisa. Masusubok niyo po yan sa aktual na labanan. Yun po yung pinaka-importante. At ito po ay nasubok ko, napatunayan ko, wala na akong dapat napatunayan. Dahil ako mismo ang nagpatunay na nagpabaril sa katawan. Katulad po nito, di ba? Nag-testing po tayo. Sa mga katulad po ng mga mabababawang isip, gustong-gustong mag-testingan, o katulad po niyan, nasasakyan po ng mga ibang antingero hanggang sa nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan. Katulad ito na po, pinapatunayan ko na po, di ba? Pinapatunayan ko na po na talagang may visa. Ano pa bang kailangan natin patunayan? Kailangan pa ba natin patunayan sa testingan? Sinik Manayo, aminado naman tayo na malakas ang panudla. Magkaiba po kami ng aral. Si Nick Manayo, nung di pa po talaga sikat yan, nanggagamot na po ako, pero malaki po respeto ko dyan kay Nick Manayo. Alam po nung ibang mga mga kasamahan ko, malaki po ang respeto ko dyan kay Nick Manayo hanggang sa sumikat na po yan, lalo na sa panudla. Hindi naman po kailangan ng siguro pwede naman kung kasi sa akin po kasi hindi ko kailangan ng makipagpagalingan, di ba? Kung ano po yung narating ko, kung ano po ako ngayon, kontento na po ako. Hindi ko na po kailangan makipagpagalingan.
Aping, aminado naman tayo, alam naman ng lahat 'yon na malakas ang panudla niya, 'di ba? Nirerespeto ko 'yon. Paulit-ulit kong sinasabi, malaki ang respeto ko sa kapwa ko antingero, sa kapwa ko manggagamot, at kahit kanino man, malaki ang respeto ko. Hindi porket ako nagde-demo, pinapakita ko na may visa. Yun lang naman ang purpose ko dito eh. Ipakita na may visa ang gamit na pinalilimos ko. Pero sa ngayon po kasi limited lang yung pinalilimos ko. Hindi na po ko nagpapalimos hanggat wala pong yung gawa po kasi namin limited lang po. Ako lahat naman po ng manggagamot o antingero ay may panudla. Bambi, Bugoy, shoutout sa'yo. Katulad po ni Alfonso Agaton, si Ismatak. Malaki ang respeto ko dyan, nag-uusap kami niyan, nagbi-video call kami minsan, di ba? Sabi ko nga sa kanya na lahat naman tayo may mga panudla. Kung sakali magtestingan, ano pa ba, halimbawa kung nag-invite po siya sa akin, katulad po nun, di ba? Kasi busy po ako ngayon. Hindi naman po masasabing halimbawa kung yung gamit ko nawasak niya kasi may panudla din po siya. Maaring sabi ko nga, maaring yung gamit mo, maaring kaya kong wasakin kasi may panudla ko. Hindi naman porket ganon, mas malakas na yung gamit ko, gamit niya. Hindi po ganon. Tunay po na yung gamit ni Ismatak ay may visa. Unang-una, kailangan magtiwala lang kayo sa kanya kung sakaling kumuha po kayo sa kanya ng mga gamit. Hindi porket naman na nabasag po ng ibang antingero yung gamit niya ay wala ng visa. Yun lang po yung masasagot ko pagdating sa testingan. Hindi porket nabasag ng isang antingero ang isang gamit ay wala ng visa. Ang pinaka-importante po ay sa aktual na labanan. Hindi po tayo iwanan at nasubukan ko na po yan ng ilang beses. Makikita naman po ninyo halos lahat ng antingero nagpapakita ng kanya-kanyang pamamaraan ng pagdedemo ng testingan. Diba? May pagkakataon talaga na may mga gamit na pagsak sa testingan pero sa aktual may visa. Meron naman yung pasado sa testingan, pagdating sa aktual, pagdating sa testingan, pasado no. Pagdating sa aktual, minsan sablay. May mga ganyan naman. Meron naman yung magaling sa testingan, magaling din sa aktual. Depende na po sa pag-aalaga natin ng anting-anting. Yun po yun. Kaya sa mga nagko-compare po na si ganito, nawasak ni ganyan, walang visa, hindi po totoo yun. May mga kanya-kanya po tayong panudla, lalo-lalo na sa mga antingero, di ba? Katulad pong nung marami pong nagpa-testing sa akin, halos 25 na nagpa-testing. Tapos yung second na testingan, ganun din po. Ang dami pong nawasak. Pero hindi naman po kasi ako vlogger, katulad po niyan. Naka-live po tayo. Hindi din po ako marunong mag-setup ng mga video. Kaya madalas po nakikita ninyo naka-live.
wala pong edit yan. Sa mga testingan na katulad nun, marami pong hindi pumasa, di ba? Hindi naman po porket hindi pumasa ang gamit na tinesting ko ay wala ng bisa. Kasi ayon sa may-ari na nagpa-testing sa akin, actual na nilang na testing, naligtas sila ng ilang beses. Pero pagdating sa testingan, bagsak sa akin, di ba? Maaaring may panudla lang po ko o humina. Maaaring may mga ganyan pong case na mga pangyayari. O sa actual talaga na nagamit nila pang aktualan lang. Katulad po nito, yan, pinapakita ko naman po sa inyo. Oh. Ito po ay walang daya. Diba? Yung pinande-demo po natin yan. Ayan po yung pinande-demo natin. Nakalay po yan, oh. Pinapakita ko lang naman po na talagang may bisa. Pero sabi ko nga, importante sa agimat ay actual. Hindi po katulad po nito na demo ko na may bisa. Pero hindi porket na demo ko magiging tama. Halimbawa sa mga nakakuha po sa akin ng around 72. Aasa lang, hindi naman pwedeng na-testing ko dito kasi hihinayan. Kailangan po palakasin po nila ng palakasin sa pamamagitan ng dasal. Ganun din naman ginagawa ko sa pamamagitan ng dasal. Kaya po napalakas natin ng around 72. Cryptic star. Kapag mas maganda po, nasa bulsa na lang ninyo. Kung hindi nyo suot ang around 72, pwede naman sa bulsa. Pero yung bag, mas maganda nakadikit sa inyo. Na-absorb naman ng around 72 yan habang nag-pray tayo. Diba? Edwin Almonente. Kasama na yan sa aswang. Ganito yon. Sa aswang, inkanto, sa mga elemento, kabal, kunat, lisambala, halos lahat po pangkalahatan. Yan po yung bisa niyan. Kapag araw-araw po natin napapakain ng dasal, napapalakas po natin, yung pag-ayon na po ay para magkaroon tayo ng malakas na pundasyon sa spiritual. Ginagawa po yan para kung halimbawa, katulad ko po na kailangan po ng
lumakas o mag-level up yung pundasyon natin sa spiritual. Ginagawa ko po yung katulad po ng 18 days na nagpakain ako ng hindi ako kumain, puro dasal lang, 'di ba? Puro dasal, dasal, dasal hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Ginawa ko po 'yun. Tapos sumabak po tayo sa testingan. Talaga napatunayan ko po na maganda ang pag-aayono. Alipin ni Yesu Kristo. Shoutout sa iyo, bro. Malakas po na depensa o pangontra ang round 72. Ano lang po talaga natin, kailangan po lang po talaga natin ng malakas na pananampalataya sa Diyos. Siyempre, tiwala tayo sa gamit. Yan lang po yung paalala ko sa mga nagtatangan ng anting-anting. Kahit hindi po around 72. Sa mga nagtatangan po ng anting-anting, kailangan po palakasin po natin. Unang-una, tiwala tayo sa makapangyarihan sa lahat, lalo na napakaraming mga masasamang tao na nakakasalamuha natin. Kahit wala tayong kasalanan, minsan sa mga kanto-kanto, pagtitripan tayo, kailangan po natin ng protection sa katawan. Yan lang naman po yung kailangan natin. Hindi naman po natin kailangan ng makipag testingan, 'di ba? Makipag-testingan kung kani-kanino kasi ang isang agimat kapag ginamit sa masama, hihina po 'yan. Kaya pag halimbawa mayroon isang anting agimat o anting-anting yung taong magtitrip sa inyo at meron po kayong gamit, sigurado po proteksyonan kayo niyan sa mga gipit na pangangailangan, sa oras na pangangailangan. Hindi kayo iiwan niyan. Basta sa mga basher diyan, tutuldukan na po natin yung mga ganyang issue na pagsasabungin tayo ng mga basher na tuwan-tuwa at masasabi nila pagka pinatulan ng katulad ko ay uto-uto, 'di ba? Hindi naman po gano'n ang spiritual. Pumasok po tayo sa spiritual, unang-una para makatulong sa kapwa. Gampanan natin ang katulad niyan panggagamot, makatulong sa kapwa. Sa mga sikat na antingero, katulad nila Nick Banayo, malaki po ang respeto ko diyan. Hindi na po kailangan humantong sa kung saan pang hindi magandang usapan. Diba? Na kailangan ipatesting pa yung gamit o magkaroon pa ng hindi magandang usapin para patunayan lang na talagang mabisa. Hindi naman kailangan, para sa akin kasi, okay lang naman kung friendly testingan, pero hindi naman kailangan kasi ano pa ba, 'di ba? Ano pa bang kailangan kong patunayan sa round 72? Samantalang naligtas ako sa kapahamakan. Saktual na saktual, nasubukan ko ng ilang beses. Ano bang kailangan kong patunayan? Nagpaparil ako sa katawan, talagang hindi pumuputok. Ano pa bang kailangan kong patunayan, di ba? Para lang ipakita sa maraming tao na malakas yung round 72 na pagdating sa testingan. Hindi po ganon kasi mayroon pong gabay yan. Hindi na po naayon sa gabay. Maaaring iwanan po ko ng gabay at mapahiya po ko sa maraming tao. Di ba? Kaya mas maganda na lang na gamitin ko sa protection sa katawan.
Alipin, Jesucristo, maraming salamat sa iyo. Yun po yung pananaw ko, opinion ko sa mga taong nagbabash palagi na ipatesting mo yan, ipatesting mo, ipatesting. Kasi palaging ganon yung mga ano ko, yung mga nagko-comment, di ba? Wala naman kasi akong kailangan patunayan. Katulad niyan, nag-invite ako ng mga antingero. Pinasubok ko sa antingero, di ba? Ang dami pang ang basher eh. Yun nga, yung pagdating sa testingan, palibasa hindi naman ako vlogger. Yung setup na nag ano diyan, nakikita niyo naman ang dami kong winasak na agimat. Hindi naman po para sa akin kasi hindi naman sapat yun eh kasi unang-una yung pinagsabitan namin walang buhay. Tandaan po ninyo, katulad po ng ibang anting-anting, around 72 man, mutya o ibang agimat. Tayo po nagpapakain sa agimat. Ang pinoproteksyonan po niyan ay buhay ng tao. Kapag sinabit nyo po sa walang buhay, 50-50 po yan. Pwede pong gumana, pwedeng hindi. Kasi wala naman siyang poproteksyonan dun sa tawag dito, sa karton na pinagsabitan. Kahit isabit mo yan sa punong kahoy na buhay, hindi naman yun ang nagpapakain. Di ba? Opinion ko lang po yan at itinuro po sa akin ng lolo ko. Kaya madalas talaga sa akin, naniniwala talaga ako na para mapatunayan mo talagang may bisa katulad nito sa katawan ng tao. Pangalawa, sa aktual na labanan. Yun ang pinaka-importante. Yung sa aktual na hindi ka iiwan. Kasi pagdating sa testingan, magaling nga. May mga ganun kasi na case. Pagdating sa testingan, magaling. Pagdating sa aktual, iniwanan ka. Diba? Para sa akin, mas maganda yung magagamit mo sa aktual kaysa sa testingan. Kasi ito, wala naman akong kailangan patunayan, testingan man, sa aktual, hindi ako iniwan, hindi ako pinahiya. Kaya talagang malaki ang tiwala ko sa gamit. Bawal po mabasa ang around 72. Bawal naman talaga mabasa ang around 72. Kaya lang hindi talaga maiiwasan yung iba. Mayroon naman tayong dasal na kailangan pakainin. 3 beses yun. 3 p.m. mo gagawin yun. Kuwaram lang ay papakain mo dyan sa around 72 kapag oras na nakagawa ng bawal. Halimbawa, hindi mo na inaasahan, nahulog sa lupa, kailangan mo siyang pakainin ng dasal na kuwaram. At least, humina man siya, napakain mo kagad ng kuwaram. Wag lang yung tamad ka na magdasal, tapos pinagyayabang pa, di ba? Tamad na magdasal, tapos yun, palagi nakakagawa ng bawal. Mawawalan po ng bisa ang lahat ng anting-anting kapag ganun po. Yan ang mas maganda tuwing Biyernes. Pahiram po natin ng langis. Pausukan po natin ng insenso, kamangyan, pagsamahin po natin para maging ano siya, maging malakas. Isa sa pamaraan yan. Sige. Maraming salamat sa iyo. Sa mga may katanungan po dyan, pwede po kayo magtanong. Ang kamangyan at saka insenso, pinaghahalo yan
para sa mga espiritong umaaligid, sa mga espiritong itim, para lumayas sila. Naipaliwanag ko naman na po yun, no? Yung pamamaraan natin, yung batas natin sa anting-anting, mga manual, naipaliwanag ko naman po. Pagdating sa kapwa nating antingero, yun na, sana matuldukan na po yung ganong senaryo, no? Yung palaging i-comment sa atin, ipatesting mo, ipatesting mo, ipatesting mo. Maging, ano na lang po tayo, maging, kung ano po yung meron tayo, maging, Romel Lagat, shoutout sa'yo. Makontento na lang po tayo kung ano yung meron sa atin. Hindi na po natin kailangan makipagtagisan ng galing sa ibang antingero para patunayan lang na malakas ang anting-anting na daladala ng kahit sino. Hindi po, para sa akin, hindi po ganon. Pumasok po ako sa spiritual, unang-una para makatulong, makakalimos ng gamit, lalo na sa mga taong hindi kaya o walang kakayahan na makakuha ng gamit pang spiritual. Yun po yung intention ko. Napakarami pong mga antingero na ganon din ginagawa, di ba? Na nagpapalimos ng gamit. Katulad po ng mga nandyan po kayo sa mga kabiasnan na hindi nyo kayang pumunta sa kabundukan. May mga tao kasing naghahanap ng mga kalikasan, doon po kami kumukuha ng mga gamit. Kami na po yung nagkakasa, binubuhay namin, pinapalakas po namin, at pinapalimos din namin sa mga sa mga gustong magkaroon ng gamit pamproteksyon sa katawan. Pwede naman, pwede. Bago pagkagising sa umaga at bago matulog. Yan yung kailangan natin. Mas maganda kung kaya nyong gampanan, alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi. Bambi, shoutout sa'yo. Wala naman problema kung may mga gamit kayo na ibang gamit. Maganda naman yun pag ano ninyo, sa isang alimbawa dito. Yung iba nga, di ba, nilalagay nila dito. Yan, parehas, marami. Kaya lang, kailangan kanan, pare-parehas kanan. Kasi kung may kaliwa ka, magkukontrahan yun. Imbis na lumakas, hindi mo inaasahan, hindi mo nararamdaman na humihina na pala yung mga gamit mo sa katawan. Kasi nagkukontrahan sila. Kailangan kung may gamit kang kaliwa, hiwalay mo. Kung may gamit kang kanan, pagsamahin mo. Ayun lang. Ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, ang pagdidemo ko po ng gamit, anting-anting, yung pagdidemo po natin, katulad po niyan, nakalive po yan, nakikita nyo po, wala pong daya yan. Diba? Walang daya yan. Nakikita nyo naman po yan. Ito po hindi pagyayabang. Kasi baka iniisip ng ibang antingero na kaya ko po ginagawa to para nakikipagpaligsahan ako o nakikipagyabangan o niyayabang. Nililiwanag ko po sa inyo na wala po akong intensyon na ganun. Wala po akong intensyon na masama. Ang intensyon ko lang po patunayan na may bisa ang aking gamit. Yun lang po ang gusto kong patunayan.
At wala naman pong sapilitan. Sa mga naniniwala lang naman, yun lang naman ang kailangan maglimos. Sa mga hindi naniniwala at 50-50, wag na po kayong maglimos o mag-asam na ng round 72 kasi unang-una, kung yan po yung lagi nyong iniisip, talagang 50-50 talaga ang bisa. Kasi depende po yan sa nagtatangan. Kung 100% naniniwala ka sa isang gamit, 100% naman din na ang bisa. Oh. Yan. Patunayan po sa inyo. Yan po, ang dami. Yan na. Ayan po yan. Ayan po ay walang daya. Naka-live po tayo. Nakikita nyo po yan. Yan po yung masasabi ninyo na totoong may bisa. Dahil kung wala pong bisa yan, hindi ko po gagawin to na naka-live. Kahit naman po yung nagpabaril tayo sa katawan, naka-live din po yun. Nakikita nyo po yan, no? Sumun natin yan. Kita natin. Diba? Atin. Ayun isa. Yan po patunay na mabisa ang round 72. Edwin, katulad po ng tawag dito. Yung round 72, mga sagradong kalikasan, kanan yan. May mga kaliwa naman na agimat katulad ng tuay-tuay. Ang tuay-tuay ay masasabi kong kaliwa sapagkat sa tuhod ng tao yun, di ba? Dadasalan mo siya ng dadasalan, ang espiritu ng tao kailangan mong pamuhin, yun ay magiging gabay. Kasalanan sa Diyos yun, unang-una, dapat yung espiritu ng tao pupunta dun sa dapat niyang paroroonan. Di ba? Anong nangyayari? Ginagawa mong bantay o yan yung nagiging gabay. Masasabi ko talagang kaliwa kasi unang-una ang proseso niyan, tinuro din sa akin ng lolo ko. Pupunta ka sa sementeryo para maging mabisa. Dadasalan mo yung kamamatay lang. Nanakawin mo yung yun na lang pag nanakaw, di ba? Nanakawin mo yung tuod niya. Tapos dadasalan mo ngayon
Pag dinasalan mo siya, saka lang magkakaroon ng bisa. Pangalawa, yung mga masasabi ko ding kaliwa, yung mutya ng kalikasan. Yung mutya ng kalikasan na sa Engkanto, yung nasasabing tawag dito, yung bibihira lang na mutya. Yung nakukuha sa mga halimbawa, lansones, naging buto ng lansones kasi kusang gumagalaw yun. Lolo kasi meron nun, hindi lang na ano sa akin. Once na nagkaroon po kayo noon, hindi pwedeng pumasok sa simbahan, hindi rin kayo pwedeng pumunta sa sementeryo, napakaraming bawal. Kaya lang yun ay kahit hindi mo dasalan, kusang gumagalaw yun, kusang talagang may buhay siya. Yun yung madalas na sinusubo ng matatanda. Yung kapag ka isinalin sa mga apo, sa mga anak, at hindi mo nasalon ng sa bibig, tapos natapon sa semento o sa lupa, naglalaho na parang bula. Yun po yung kaliwa na masasabi ko. Opinion ko lang po yun na hindi naman pare-parehas yung mga manggagamot o antingero na pagkakaintindi sa mga anting-anting. Para po sa akin ay kaliwa yun kasi hindi ka pwede pumunta sa sementeryo. Sementeryo, napakaraming bawal. Hindi ka rin pwede pumunta sa simbahan, di ba? Tapos dati meron din kami noon, yung sakunat. Yung alam niyo yung sakunat, yung tawag dito, yung pitos na nilagay sa garapon. Ang tamang proseso ng pagkuha ng pitos at para lalong bumisa. Kasi yon, pag nilagyan mo ng orasyon na buhay mo siya, kahit hindi mo siya dasalan, kusa siyang gumagana pagdating lalong-lalo na sa kabal. Napakalakas ng ano na yon, ng pitos na yon. Ang proseso nun, may mga proseso kasi ang paggawa ng anting-anting. Yung pitos naman na yun, hindi pwede. Yung katulad po kasi ngayon, yung nangyayari, yung pitos, kukunin na lang, di ba? May nagpalaglag. Tapos, ngayon, kinuha ng isang manggagamot, dinasalan, o sabihin na natin na mabisa din siya, kaya lang hindi ganun kabisa. Alam ko kasi yung proseso, halos lahat kasi ng proseso, itinuro sa akin ng lolo ko Yung tamang proseso, yung pagkuha nun, hindi ko na lang pwedeng sabihin sa mga ano na lang sa group chat pwede kong ituro yung kaya lang kaliwa kasi yun. Yung ulik bangon din na tinatawag, yun din yung yun yung tawag dito. Hindi ko din masasabi kung kaliwa o kanan kung saan nanggaling. Kasi yung ulik bangon, di ba, pagka may patay daw, ano ka daw. Basta, yun yung ulik bangon, basta sabi kasi sa akin ng lolo ko, pagkakaliwa, wag mong kunin. Pagkakanan, yun ang kunin mo. Yun lang naman ang turo sa akin Halos kaliwat kanan, mayroon lolo ko Meron kaming tatlo kasi yung gamit ang lolo ko sa subo. Hindi ko lang nakuha. Ang nakuha ko lang karamihan mga testamento na naipa sa akin. Naipamana. Edwin, oo nga. Yan na, natuldo ka na natin. Basta sinasabi ko, sa mga panalig ni Commander Bantugan, malaki ang respeto ko sa kanya. Diba? Hindi naman ako naghahamon. Hindi naman kailangan pang umantong sa hindi maganda kasi mga basher lang naman yung madalas na
na testing. Ako'y paulit-ulit kong sinasabi, sapat na. Kasi napatunayan ko ng ilang beses, actual man, sa testingan, yung R72 na gamit ko. At sa mga tingerong mga umattend, marami na sila mismo din talagang binaril nila, talagang lumilis lang bala. Pero ang pinaka the best talaga sa actual talaga yung gamit mo sa actual na labanan, ililigtas ka, hindi ka pababayaan ng gabay mo. Yun ang pinaka importante, hindi yun sa mga testing lang. Ang masasabi ko lang sa kidlat, no, napakarami kasing nagtatangan ng kidlat. Hindi ko naman alam kung peke o liyit ang kidlat. Ang masasabi ko, kung tunay sigurong kidlat, talagang mismong basta yung tunay na kidlat, kanan yung kidlat. Kasi basta gamitin mo lang sa tama at protection sa katawan, diba? Yun ang masasabi ko, basta ligit na kidlat, kanan yun. Bro, combo. Shoutout sa'yo. Oo nga, kailangan natin ng magpakumbaba kasi pinapaalala ko sa lahat ng nasa larangan ng spiritual, lihim na karunungan lihim. Hindi tayo pumasok. Bagay, yung iba na baguhan o yung iba na nagpapakilala na nagpapataas o binubuhat yung sariling bangko para lang makilala. Ako naman, basta opinion ko na pumasok tayo sa spiritual, kailangan makatulong sa kapwa. Hindi naman kailangan yabangan, pataasan, ganon. Hindi naman ganon ang spiritual. Lahat naman tayo may mga gabay kasi sa oras na ginamit mo sa kalokohan ang iyong gamit, ang gabay mo, iiwan ka niyan. Karamihan naman kompleto naman dasal. Liliwanagin ko din, no. Ang dasal ng around 72 ay hindi kulang. Yan, kompleto po yan, pangkalahatan. Kabal sa buto, kabal sa balat, kabal sa laman, kabal sa buto. Protection sa pangkalahatan. Yan po yung masisigurado ko. Nakasalansan po yan ng tama. Kaya hindi ko po masasabi ko ay kumpleto. Maring meron pang kulang na mga dasal na pangkumbate kasi may nakalagay lang dito katulad ng satur, gamit ng mga lahat ng manggagamot, susi ng mga susi kasi ang satur. Pero yung maring yung mga sa gamutan na iba, wala dito, pero pagdating sa kabal, protection sa katawan, pangkalahatang protection, halos nandito na. Palalakasin nyo lang at pagyayamanin. Ping, idol, totoo ba na kulang ang binigay na Latin na dasal? Sa akin, basta ako, tutuldo ka na lang natin yan. Basta ako, ayan nga, kasi kung kulang, edi sana, sige, sample kung talagang kulang, no?
Para patunayan ko na kumpleto sa mga nagsasabing kulang, ah, katulad niyan nagte-testing tayo ng gamit, 'di ba? Sana nasugat na po ako ngayon. 'Di ba? Katulad po niyan, no? Kung kulang po yung dasal na binibigay ko, sana nadisgrasya po ako. Sana iniwan po ko ng gabay. Sana nung time na nagpabaril ako sa katawan, pumalpak na, pumutok, ganon. Pero ang masasabi ko lang, kasi ayoko naman umano pa yung issue na yan, kasi ito, halos ito nasa testamento na kinuha ko. Wala po yan, o yung iba, na katulad ng Quram, halos ano yan, halos gamit ng iba't ibang antingero, iba't ibang grupo. Yung Quram na yan, may mga iba't ibang version. Kasi dumidepende yan sa author, sa nagsusulat. Basta ito, kung ano po yung nakalagay sa manual, kung yung ibang grupo kasi mayroon silang ibang version, ito po sinusunod ko, hindi naman po ako napahamak. Kaya ito po yung sinusunod ko. At niligtas naman po ako sa actual. Yun naman ang pinaka-importante, di ba? Sa actual. Kaya masasabi ko, kompleto ang dasal na binibigay ko. At hindi po galing po yan sa internet. Makakapagpatunay po niyan yung ibang nakakuha po sa akin ng around 72. Nang dasal po niyan ay hindi po galing sa internet. Kahit saan po kayo makakuha, o yung sabihin na natin na Quram, sabihin na natin na halos lahat ng katulad sa PDAP, may mga Quram. Ayun, yun lang po yung makikita ninyo. Pero yung ibang orasyon na nakapaloob sa round 72 manual, hindi po yan nakalagay sa internet. Nandyan po yan sa aklat na pinagkunan ko. At sigurado naman po kung sakaling kulang po ang dasal, hindi po tayo makakapagpagana ng orasyon. Yan lang naman yung sagot ko. Diba? Paulit-ulit ko pong sinasabi, ng round 72 o anting-anting, kahit anong anting-anting. Palakasin po natin, sundin po natin yung mga bawal. Huwag po tayo makinig sa mga iba kasi may mga ibang ano yan eh. May mga tawag dito, kasiraan. Kumbaga maninira yung iba para lang tumaas sila. Pero ako kasi wala, talagang respeto ang umiiral sa akin. Basta kung ano po yung sabihin ng ibang manggagamot, ibang antingero, nirespeto ko po yun. Diba? Roel, lagat. Tama ka doon kasi yan naman may mga kanya-kanyang kasa tayo. Sa lahat ng grupo ng mga iba't ibang sa spiritual, may kanya-kanyang kasayan. Hindi naman halimbawa sa ibang grupo, may sarili tayong kasa tapos sasabihin natin na mali yung kasa nila. Hindi ganon. May kanya-kanya po tayong kasa. Ang kailangan lang po talaga ay respeto.
Tulad po nito, 'di ba? Yung nag-demo po tayo, naka-live tayo. Anytime nasugat po ako, nadisgrasya po tayo. Kung mahina ang kung mali ang dasal, kung mahina. Sa mga basher po diyan na nagsasabi na kulang yung dasal, pwede naman po ninyo na tudlain habang nagde-demo tayo. 'Di ba? Sigurado ako na maraming gumagawa o maraming kumukontra o tinutudla yung ating gamit habang nagde-demo ko. Nararamdaman ko naman yun, kaya lang, pagdating talaga na malakas ang pananampalataya mo, una sa taas, pangalawa sa gamit, yung panudla naman kasi gumagana lang naman yan sa mga tawag dito, sa mga mahihinang paniniwala. Yung 50-50 ang paniniwala mo sa isang gamit. Kasi pag ako nagtiwala sa isang gamit, talagang 100%. Oops. Yan po ang patunay na talagang tunay na may visa ang Round 72. At sa mga sa mga nag-report sa isa kong account, kaya hindi po tayo doon nakapag-live. Wala naman akong sama ng loob sa inyo. Siguro na ano lang kayo sa akin, nayayabangan o siguro hindi ko din alam kung may nasabi akong hindi maganda para sa ano ninyo, 'di ba? Ako na po humihingi ng paumanhin sa mga nasasagasaan ko na mga antingero, mga manggagamot o kung sino pa man. Unang-una, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na wala akong intensyon na masama. Wala po akong masamang hangarin na makipagpaligsahan o hindi po ako nakikialam sa ibang antingero kung ano po yung ginagawa nila, 'di ba? May kanya-kanya po tayong diskarte. Kung nagpapalimos man kayo ng gamit, wala naman akong siniraan kahit sino man. Basta ang hangad ko o ipinapakita ko lang yung visa. Sana naman matapos na yung mga ganitong ano natin kasi hindi naman talaga ako pumasok sa spiritual para magkaroon ng kaaway, 'di ba? Hindi ko po hangad yung makilala ko sa larangan ng spiritual para iyabang o makipagpaligsahan sa
ibang antingero. Ako po'y friendly. Palagi ko pong sinasabi yun at alam po ng mga nakakilala sa akin yan na hindi po ako masamang tao. Ito po, nakikita nyo naman po na palagi akong nagla-live. Unang-una, minsan nga, di ba? Basta hangad ko lang talaga makatulong sa kapwa. Wala akong ibang intensyon na masama. Yun lang naman. Basta sana matapos na po yung issue na halos pagsabungin kami. Kasi para sa akin, hindi maganda yung ganun. Sana yung mga ganun na iwasan po natin, lalo na sa mga taong gusto lang naman pagsabong-sabungin yung mga antingero para magkaroon ng content, di ba? Hindi ko na po papatulan yung mga ganun. Dahil paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po napapatunayan na tunay na may bisa ang agimat kung puro salita. Pangalawa, kung puro pagyayabang. Yun lang naman po yung masasabi ko. Kasi tuwing magla-live po ko, patesting mo maniniwala lang ako may bisa. Ipatesting mo kay ganito, ipatesting mo ganyan, patesting mo ganon, di ba? Natatawa lang po ako sa mga nagko-comment ng ganon. Hindi po masusukat ang bisa ng isang agimat kahit sabihin na tawag dito, na makilala ka na pinakamagaling sa testingan, pagdating naman sa actual, mapapahiya ang gamit. Mas maganda pa talaga na sa actual kasi ang totoong agimat ay ginagamit sa actual. Hindi po sa pagyayabang, hindi po sa paghahamon, hindi po sa yung ipakita sa social media na umangat ka. Yun lang masasabi ko. Kasi ayoko naman ng magkaroon ng kaaway. Sana De La Cruz, tama ka doon. Hindi naman kailangan ng magpagalingan talaga. Yung ginawa naman namin, nag-invite ako ng testingan, mga talagang veteranong antingero na hindi naman, yung iba nga hindi naman nagpa-kuha sa nagpa-video, pinatesting lang nila. Ako naman nag-testing. Ayun, basta yun lang yung na-experience ko na talagang meron talagang anting-anting na hindi nabagsak sa testingan, pagdating sa actual talagang talagang ililigtas ka. 'Di ba? Yun din yung nagpalakas ng loob sa akin na at saka isa pa experience din na maraming ganun. Meron din ako nabalitaan kasi na magaling sa testingan, pagdating sa actual iniwan ng gabay,
nasisi pa. Sinabi ng mga tao, ang dami mong anting-anting, bakit hindi ka naligtas? Natablang ka ng saksak at ng baril. May mga nabalitaan po kung ganun. Kaya talagang ano natin, pagyamanin natin kung ano yung aral na meron tayo, makontento tayo sa mga bagay na meron tayo, marunong dapat tayong rumespeto sa kapwa natin. Yun naman yung pinaka maganda, na wala tayong kaaway. Basta mayroon tayong protection anytime. Yun lang po yung masasagot ko. Yun lang po yung mga opinion ko, sagot ko sa mga nagtatanong, sa mga basher. Sana matuldukan na yung mga ganyang issue, kasi may mga nabalitaan din ako na mga antingero na yun nga, sinakyan yung mga basher tapos nag-away-away. Ayokong dumating sa puntong ganun. Anakis Vlog. Sabihin na natin na tunay na round 72. Maaring sagot ang tanong mo ay, Maestro, may nakita po kung ako na post testing daw po yun, totoo po ba yun na galing sa akin? Pwedeng sabihin natin na totoo, pwedeng sabihin natin na hindi. Kasi hindi lang naman po ako nagpapalimos ng round 72. Tandaan po ninyo, ang round 72 po, ito po yun, tanda ko po yan. Pangalawa, ito po. Yan. Basta tanda ko po yung round 72. Pangalawa naman, sabihin na natin na sa akin. Sa mga nakalimos ng round 72, may sinusunod kaming manual. Ito po 'yon. Kung nagtatangan ka ng round 72, katulad niyan, na-testing na natin, isang beses lang po sa isang taon, minsan lang na i-testing ang isang gamit. Kaya lang, bago mo i-testing ang gamit, para po sa pangkalahatan na nakakuha po sa akin ng round 72 at sa mga wala pang round 72 at sa mga nagsusuri, para maliwanagan na rin ang lahat. Mayroon po akong binibigay na manual. Ito po yung manual. Yan. 2 pages po yan. Katulad po niyan, bago ko po ipadala ang round 72, tinetesting ko po muna. Sinisigurado ko po na may visa. Kapag na-testing po natin ang round 72, humihina po yan. Pag pinadala ko po sa naglimos, siya na po ang nagmamay-ari ng round 72. Susundin lang po niya ang manual. Yung mga bawal at kailangan pakainin ng dasal. Halimbawa, may gustong magpa-testing o gusto ulit nila ipa-testing. Nandyan naman po yun sa manual. Kailangan po talaga na mapalakas ang manual, ang round 72, yung visa. Kapag talagang malakas na, pwede naman po ipa-testing. Wala naman problema, hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng ipa-testing. Kapag malakas na, hindi naman pwedeng, katulad po nito, di ba? Hindi ko na tinesting kasi na-testing na to eh. Ito naman, tinesting ko. Isang beses lang naman kailangan testingin.
Kasi humihina at may gabay po yan. Ang tanong po ay nagawa ba ng taong yon ay na mapalakas? Di ba? Unang-una, kung nag-testing yung taong yon, sariling gamit mo, babarilin mo. Di ba? Unang-una, pinalakas mo siya. Pinalakas mo siya sa dasal. Tapos ngayon, ikaw mismo yung magte-testing, parang nakakaya naman sa gabay ng agimat mo kung sakaling ikaw pa magte-testing. Mas maganda na ipatesting mo sa ibang antingero o sa ibang tao. Ayun yun. Pangalawa, siguraduhin mo na napalakas mo ang round 72. Na kapag ayono ka, kung alam mong mahina pa, wag mo na ipatesting. Kailangan mong mag-ayono. Pero kung alam mo naman, kasi nandito naman yan sa manual. Bago mo isabak o isalang sa testingan, kailangan talagang siguradong napalakas. Kasi iba yung testingan, pero ito sa actual talagang gumagana. Makontento ka, halimbawa kung na-testing mo na na-testing mo na yung visa, hindi mo naman kailangan paulit-ulitin na kailangan testingin kasi humihina at alisan ka ng gabay. Ito po yung manual. Basahin po natin. Ang round 72 ay mabisang pampaswerte sa negosyo at mabisang anting-anting sa labanan, sa aktual. Sundin lamang ang maigpit na habilin. Ito po yan ha. Tandaan ninyo. Huwag gamitin sa masama, kahambugan o ipagyabang sa mga tao. Ito ay maaaring mawala ng bisa. Sumunod sa batas ng Diyos at batas ng tao. Maging matulungin sa kapwa at maging madasalin araw at gabi para mabilis magpasok ng swerte. Ganyan-ganyan. Ang pagtetesting ng gamit, kwintas o round 72, tulad ng kabal sa katawan ay mahigpit na ipinagbabawal na abusuhin. Tandaan niyo po yan ha, mahigpit na ipinagbabawal na abusuhin. Abusuhin po na-testing ko na po yan. Kailangan po respeto. Halimbawa, na-testing ko na. Palakasin nyo po ng 1 taon or kahit 6 na buwan. Basta kung alam nyo po talaga na malakas na, saka nyo i-testing. Hindi yung na-testing na, kabago-bago lang, gusto mo ulit ipatesting, di ba? Unang-una, mawalan po ng visa. Maaari itong mawala ng visa. Huwag itong abusuhin ng kapangyarihan dahil maaari itong mawala ng visa sa aktual na labanan. Sa aktual na labanan, kung sakaling naabuso nyo po yung visa o yung pagtetesting o palagi nakagawa ng masama o bawal, maaaring iwanan po kayo niyan sa aktual na labanan. Hindi nyo magagamit. Ang gabay niyan ay pwede kayong iwanan. Kung isasagawa ang pagtetesting, dapat matinding konsentrasyon at malakas ang pananalig sa Diyos. Tandaan niyo po yan ha, paulit-ulit. Kung isasagawa ang pagtetesting, dapat matinding konsentrasyon at malakas ang pananalig sa Diyos. At sa kwintas na round 72. Dahil kung buwan loob mo, dahil kung hindi buo ang loob, maaari kang masugatan at mapahamak ang iyong buhay. Ibig sabihin, kung magte-testing ka, buo ang loob mo. Kahit hawakan mo yun, magpabaril ka sa katawan, di ba? Hindi ka matatakot kasi buo ang loob mo eh. Tiwala ka, yun lang yung example na lang. Halimbawa, ipatetesting mo ang isang gamit. Ngayon, takot kang isuot. Kasi nga, iniisip mo na 50-50. Maaari kang tablan
at maaaring hindi gumana pag oras na kinalabit yung gatilyo ng baril. Sa makatuwid na 50-50 ang paniniwala mo sa isang gamit. Huwag mo na lang i-testing kung 50-50. Kailangan kasi buo talaga ang pananampalataya mo o paniniwala mo sa isang agimat. Dumidepende kasi yan sa paniniwala mo. Kung gaano kalakas ang paniniwala mo, ganon din kalakas ang bisa. Sundin lamang ang proseso. Kung may pagkakataon ka, halimbawa kung talagang gusto mong palakasin talaga, pwede kang mag-ayono. Palatandaan na pwede kang mag-testing sa katawan. Nandiyan naman sa manual yan. Alam naman ng lahat ng mga may R72. Bigkasin lamang ang orasyon dasal, ihip sa katawan, sa buong katawan, at makakaramdam ka ng matinding kilabot sa katawan. Mula ulo hanggang talampakan at unti-unting pamamanhid ng kalamnan at balat. Ibig sabihin lamang, maaari ka na mag-testing o maghiwa o magtaga sa bawat parte ng katawan. Ayun yung palatandaan. Kung hindi mo naman nararamdaman to, ibig sabihin mahina pa yung round 72. Kailangan mo pang palakasin. Pero kung nagmamadali kang i-testing, sigurado na na mapapahamak ka, 'di ba? Katulad ng paliwanag ko, ang isang gamit o isang anting-anting pag sinabit mo sa walang buhay, 50-50 po 'yan. Pwedeng 50 ang bisa niyan, pwedeng iwanan ng gabay. Kasi tandaan ninyo, ang anting-anting, kayo, kung sino yung nagpapakain, nag-aalaga, yun ang pinoproteksyonan niya. Hindi yung hayop, hindi yung walang buhay na katulad ng karton, hindi yung katulad ng punong kahoy. Sabihin na natin na yung iba talagang nalihis, katulad naman sa akin, nalihis, di ba? Pwedeng 50-50 ang bisa. Pero talagang bumibisa yan kapag suot mo na ang anting-anting. Yun po yung yun po yung sagot ko. Nandito po yan sa manual para hindi po tayo mapahamak. Kasi yung iba katulad niyan, may mga talagang nagte-testing talaga na pagdating doon mga 3 buwan, 4 na buwan, nag-testing na kagad, tapos sasabihin sa akin, mas bro, talaga mabisa yung round 72, hindi ako nahiwa, hindi ako ganyan-ganyan. Doon pa lang sa ginawa nila, mahina pa, pero tinetesting na nila, pwedeng iwanan sila ng gabay. Pero hindi, naman yan. Kailangan kapag na-testing mo na, talagang pakainin mo, alagaan mo ng gusto. Yun lang yung pag-aalaga ng isang anting-anting. Andito naman yon. At yung mga bawal andito naman sa manual. Para hindi tayo iwanan ng gabay at maaksidente. Yun lang yun. Yung pag-ayon, no, kahit naman 3 araw, depende naman sa kakayahan ng katawan mo. Halimbawa, yung iba, isang araw lang muna, sinubukan ng isang araw, 3 araw, kasi ako, ginawa ko 3 araw muna, practice lang muna ng 3 araw, tapos sunod naman 1 week, maintain 1 week, tapos sunod naman 2 linggo, ganun. Pinakamanon ko dati 20 days, pero hinang-hina ako. Itong Holy Week, hanggang 18 days lang ako. Kasi pinaghandaan ko nga yung testingan dahil ayoko din naman na papahiya. Salamat sa gabay ko at sa gamit, talagang hindi ako pinahiya kahit na sinasabi ko na isinabit ko sa walang buhay.
umiinis lang yung bala. Pero talagang ah, ang dapat talaga yung hawak-hawak mo, ang anting-anting, doon talaga hihilis ang bala o hindi puputok. Yung pag hinawakan mo ang anting-anting yan, kahit sabihin na nakaganyan lang, pwede na yun eh. Nakaganyan lang. Nakaganyan ka, nakahilis yung katawan mo. Diba? Kasi ang anting-anting, ang pinoproteksyonan niyan, yung taong nagpapakain ng dasal sa kanya. May buhay kasi yan eh. Sana nasagot ko yung mga katanungan ng iba. Sa mga may katanungan po dyan, pwede po kayo magtanong habang nakalive po tayo. Na ano naman natin, pinatunayan ko naman talaga yung visa. Pagkatapos ng CADBAN, masusubukan po natin yung bago kong formula na round 72 version 2 na dinagdag ko lang naman dito yung revuelta, yung babalik yung kasi meron siyang pamigil tapos lisang bala. Yung babalik yung bala. Titignan natin kung malakas kung gagana yung revuelta. Soon, pagkatapos po ng Godban, di po tayo kasi lagi pong ang pagte-testing ay nasa firing range. Mayroon po tayong sinusunod na safety. Yun po yung pinaka nila, number one na rules, safety. Na hindi ka pwedeng hawakan o hindi ka pwedeng pumunta sa isang target shooting. Kailangan may distance na 2 meters, hanggang 2 meters yun. Safety yung kailangan. Kaya hindi po tayo makabuelo ng maayos. Soon, magagawa po natin yan. Pero sa ngayon po talaga, nakapokus tayo sa gamutan. Talaga ang intention ko po talaga makatulong sa kapwa. Hindi po para kasi anong nangyayari po kasi sa ngayon pagalingan. Wala naman po talaga sa isip ko yung ganyan, yung pakipagpagalingan sa mga manggagamot o mga tingero para makilala na ganyan at nagkakaroon pa ng kaaway, yun yung iniiwasan ko. George, tanong mo ay maliban sama namin at sumasampalataya, ilang araw dinadasalan. Araw-araw po yan dinadasalan. Oras na bago matulog at pagkagising sa umaga o alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi. Kasi araw-araw po tayong lumalabas ng bahay para araw-araw tayong pinaproteksyonan. Sige po, marami pong salamat. God bless sa mga taong naniniwala sa atin. Sa mga taong sumusuporta sa atin, mga taong antingero na iba't ibang grupo na nandiyan pa din kahit na nagkakaroon ng problema, papayag pa rin ng suporta. Nagpapasalamat ako sa lahat. Maraming salamat. God bless.